Madali, masukal, tahimik at mapanganib ang mga katangian ng isang gubat na masaklaw at dito rin nagsisimula ang kwento na matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat may nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na dito ang Albania. O Diyos, aking Ama, nasa ng iyong awa. Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong nyo. Patawarin nyo na akong lahat dahil hindi ko na kaya ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil na walang awa na si Adolfo. Tila yata wala na nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haling Ninsiyo upang magawa ang kanyang ninanais. Pati si Doc Prisio na aking ama ay kanyang dinamay. Habang si Aladin ay umiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tindig na galing sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. O Diyos Ama, tila yata di mo na ako dinidig ng aking panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis ang isipan na ayaw niyo akong tulungan. Kung ngayon, papaano na ako? Sino ang aking malalapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinlangan. Patawarin mo na ako dahil hindi kita nipagtanggol. Paalam na bayan ko. Paalam rin sa iyo Adolfo Taksil at Laurang Taksil. Paalam sa inyo. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante, ay nagmumuni siya ng isang malaking problema. O Florida, huwag kay tadhana kay lupit mo. Kinuha mo ang minamahal ko. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihimagpis na tao. Sino kaya siya? Hanggang ako'y minamalas, ako'y pinahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfo ay malupit at tigpit sa limo kong manakit. Kaawa-awang tao. Ang lahat ng kaniyang tuway natapos nang siya'y pinapahirapan at pinagtaksilan. Madali, kundi hindi ko na maabutan ng taong iyon. Habang tumatakbo ay hinahawa niya ang mga sagabas sa magitan ng kanyang kalas. Nang makita niya ang kalagapos ay napansin niyang may nakapalibot na 2 leon. Siya ay naghanda at nilusob ang 2 leon. Pagkatapos niyang mapatay ang leon ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko ng taong ito. Pagkalipas ng ilang oras, namulat na si Florante at Laura! Nasaan ka? Tulungan mo ako mag-alis. Sino ka ba? Bakit ako narito? Pahinga ka muna, ako ang nagligtas sa'yo. Di mo ba nalata na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Siguro patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay na siya ang aking tunay na kagaligayahan. Hindi mo ba alam na dinagdagan mo lang ang iyong pasakit? hindi nagpansinan ang dalawa. Ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingan. At doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga, napansin ni Aladin na malakas na si Florante, kaya ito'y kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, aking kaibigan. Iniliw ni Aladin si Florante, ngunit napansin niyang malungkot pa rin ito. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko na ang aking kwento. Simula nung ako'y pinanganak. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayang Albania, kung saan si Doc Prisio na aking ama ay nanirahan. Ang ina ko ay si Prinsesa Floresca, ay nakatira sa Cortona. Ako'y pinangalan na Florante. Kung sanggol pa lamang ako, muntik na akong daniting sa isang buitre.
Nakita ng pinsan ko na si Minalipo na ako'y dadagitin ng buhay tree. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. Florante! Tulong! Bakit? Anong problema? At noon namang naglalakad ako ay kinuha ng isang reyno sa aking dibdib. Ang aking kupidong gigante ay buti na lang at hindi ako napahamak. Ako'y naging 9 na taong gulang ay lagi akong nasa burol at dalang aking pana at busog ako. Naghanap ng hayop upang tirahin ng aking pana. Kapag ako'y napagod, nagpapahinga at naliligo ako sa batis kung saan na masayang nag-aawitan ang kanilang lira. Ang kanilang lira ay kanilang tawa na ay nakapagpawala ng aking pagod. Bakit kailangan pa niyang umalis? Mas maganda ang pagtuturo roon kung hindi siya mag-aaral. Ano ang magiging kinabukasan niya? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng guro't kaibigan niya. Naglakbay si Florante patungong Atenas. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas, kapansin-pansin na palagi siya ng tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabayan ni si Adolfo ang kanyang matalik na kaaway. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Pinabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Maraming salamat. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil sinasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Atenor ang mga estudyante. Nagkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ang dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polines at si Adolfo ang bilang Ethiopia. Nang nagsimula na ang dula-dulaan, nanlilisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Handa nang pasingis. Ikaw! Ang umagaw ng karapatan ko! Dapat kang mamatay! Adolfo, itigil mo yung kaibangan. Natapos na ang pagdiririwang at di na nakita si Adolfo. Florante, may sulat na pinadala sa iyo. Hindi, mahal na ina. Bakit ako iniwan? Hindi man lang tayo nakita sa matagal na panahon. Hindi ka maaring mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang iyong bilin. Mag-ingat ka, Florante, kapag kailangan ng tulong, dito lang kami. Mama kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na po. Pagdating nila sa Albania, O aking ama. biglang may dumating naman sa iyo. Magandang araw po, humingi ng tulong ang Crotona dahil nanganganib ang kaharian nila simula ng sinapit na General Usmalik. Saan niyo ang tulong niyo? Florante, pupunta tayo kay Haring Linceo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Nari, ang aking anak na si Florante. Pinata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking tala. Pamamunuan mo ang mukbo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong ninuno at doon magkamit ng karangalan. Salamat sa iyong paalala. Magandang gabi po. Handa ka na ba? Malayo pa ang iyong lalakbay. Nakahanda na po ko aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo, Haring Linceo. Ingat ka, Florante. Siguraduhin mo babalik ka. Alam sa iyong lahat. Tara na mga kawal. Nanalo tayo. Mabuhay Albania. Mabuhay! Kawal, babalik tayo sa Albania. Sino ka at bakit ka narito? Ako taga Albania. Pakawalan mo yung babaeng iyan. Binibini, mawalang galang na. Bakit yan lang kita nakita rito? Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Florante, ako ito si Laura. Laura, bakit ka nandito? Gusto ko lang namang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-aabala. Kamusta ka na at sana maging mabuti ka? Mabuti naman, pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang
Malapit dito na pinagtataguan ng mga murong dumakip sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung mangyaring masama sa kanya? Paano kung Ako na ang bahala. Iligtas ko ang iyong ama sa abot na aking makakaya. Magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka nang maganda para bukas. Florante, pasensya ka na, ngunit ipapadala kita sa ito para lumaban sa mga tao ko. Mag-iingat ka. Pupunta po kami agad. General Florante, dala ko po ay isang sulat galing kay Haring Lensyo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. Andrew, babalik ako sa Albania. Pinapunta ako ng hari. Ikaw muna mag-alalaga dito. Ikakarangal ko ito. Anong ibig sabihin nito? Mama, kasamin ko ayaw mo masaktan. Kumusta ka na, Florante? Matagal na tayong hindi nag-usap. Pintuhan mo naman ako. Walang iya ka. Anong ginawa mo kay Laura? Kuminahon ka, okay ang kalagayan. Ngunit, ikinakalungkot ko, ang iyong amang siguro ay magpapaalam na. Papatayin kita. Papatayin kita. Ang gagawin mo sa akin? Mama ka sa akin. Saan mo ko dali? Pilit na hinilaan ni Adolfo si Laura. Itigil mo yan! Makalipas ang ilang taon, ikinasal nila si Florida at si Aladdin. At pati na rin si Florante at si Laura. Ang wakas.